Yan, so good day mga idol, no? So, nandito po tayo ngayon sa Tarlac, no? So, syempre, kasama natin si... Ako nga pala si Demil Canlas ng Canocma TV Game Farm. Yan, syempre, Billy Canlas ng BBC Game Farm. At syempre, mga idol, no? So, nandito tayo ngayon sa isa sa champion. So, napakapangmalakasan talaga yung mga manok rito. Kanok ano? Oh, ito yung nakapag-uwi ng ng pangmalakasan nating trophy sa bakal. Yan. So, na-excite na sila, no? Oo. So, pakilala natin si Sir. Ako nga pala si Chris George ng Crisel Game Farm. Sir, congratulations po, no? Oh, So, congrats sir sa pagkapanalo ha. Nakachamba lang. Oo. so, kamusta naman po, sir, ang buhay pagmamanok? Masarap ang buhay pagmamanok pero magastos. Pero ano natin yan hilig natin kaya lahat naman kailangang madaanan bago tayo maging successful pagdating sa pagmamanok. Sir, tanong ko lang po, nung bakal sa bakal, ano yung mga bloodlines na ginamit mo? Nung time nang naglabang kami sa bakal, mga stags yun more on sweaters, round head. Yan, mga Yan. crosses yung mga ginamit yun. Halos magkakapatid yun, yung yung apat na Yung ginamit. apat. So, talagang winning line, sir. No? Oo, yun. Isa yun sa pinaparami namin ngayon dito sa farm. Tsaka nakakatuwa kasi nung nalaman nung iba na pupunta kami dito, mga nagsabi na okay yan kasi nakasabay ako dyan eh. Oo. Nakapusta rin. Nakasabay, nakamusta. Kasi yung manok daw niya puro talo eh. Oo. So, Nakita bumawi. daw niyang first fight, second fight, ang gaganda daw ng performance. Sabi niya, dito na lang ako pupusta kasi sa manok ko. So, natalo siya sa manok niya, pero pumaldo siya sa manok ni Sir, ni Sir Chris. Doon bumawi. Sabi niya, mas malaki pa daw yung pusta niya sa manok ni Sir Chris eh. Ganun katiwala. Sabi ko, sa manok daw niya minimum lang. Kay Sir Chris daw, 22. Talagang meron ganun di ba? Minsan, kung hindi mo talaga kapa yung manok mo, so pwede nga naman talagang pumusta sa kabila. Oo. Tama, sir. Tsaka kung alam mong, medyo alat-alat ka at yung isa binubuenas, pwede ka sumabay doon. So by the way, sir, etong farm niyo po, gaano kalaki to? Nasa 15 hectares to. Humigit 15 kumulang hectares. Kasi actually, doon pa lang sa bungad, sa entrada, nakita ko, ang laki, may covered court na eh. Pero mo, syempre ikaw, ordinaryo kang magmamanok, hindi mo mapapagawa yung ganong kalaking covered court, di ba? Oo. Kumbaga mga congressman lang nakakapagpagawa ng governor, di ba? Mga governor, no? Mga ganon. Malay natin, di ba, Congressman Tarlac. Sir Chris. Naku, hindi lang malabo yan. Hindi, ano lang, kasi yung isa sa hilig ko, bukod sa Basketball. pagmamanok, yun, maglaro ng basketball, tapos may mga binatang anak din kasi ako, may Opo. 3 binata akong anak, kaya yun yung bonding namin pagka nandito kami sa farm. Mm. Sir, sa mga anak nyo, meron bang nakikita kayo na parang nahihilig din or wala? May potential sa manok. Oo, yung mga ganon. Sa mga sad to say, wala. Oo, kasi yung iba ganon no? Yung parang walang nagtutuloy ng legacy ng tatay. Baka malay mo, balang araw, meron ding isa sa mga anak ni sir na magkahilig dito sa ano niya. Tsaka Kumbaga maaga pa naman di ba? Para sabihin na hindi hilig. sa bungad pa lang, ang dami ng TP. Tapos, nung nag-ikot tayo kaninang umaga, makikita niyo pala yan sa Canocma TV Game Farm. Yan. Sobrang laki pa ng i-develop dito. At baka malay nyo balang araw, magkakaroon na rin si sir ng pambenta sir, no? Oo, yan. Kasi ngayon kinakapos pa eh. Oo, kasi sa ngayon wala pa rin naman plan, pero hopefully soon makapag-share tayo ng mga breedings natin para kahit papaano may pang-sustain yung mga expenses dito sa farm natin. Kung ako kinakapos ng pera, si sir kinakapos ng panlaban. Di ba? Tsaka kung mapapanood nyo to sa Canocma TV Game Farm, yung breeding area pa lang niya, grabe, parang factory na. Parang nasa Amerika, no? Oo. Sa Amerika ko lang nakikita yung mga ganitong breeding Tsaka yung area. niya, yung vibe, talagang kakaiba. Ang ganda. Oo. Talagang Sabi ni sir, kapag sa susunod na balik natin dito, kahit pa paano medyo na-develop na po yun nandun, no? marami pa kasi, di ba? Ang dami. Kulang pa kasi ako sa tipis ngayon. Kaya inuuna muna namin yung mga range kasi syempre sisiw. So pagka naglakihan na, tsaka na tayo mag-a-additional ng mga tipis. Pero sir, ilan po ang target production nyo ngayong early bird,
local, national. Ilang goal? Opo. Ang goal namin, sana siguro kada band, Opo. meron tayong, makapag-chord tayo ng at least 500 heads Mm. ng mga kada band siya. Early bird, 500, local, and national and late born, tig 500. Yan, mga pang sariling gamit lang talaga. Kasi Sarili. alam naman natin si Sir talagang ano to breeder tsaka fighter talaga to. Yan, tama. So Sir, sa ngayon hindi pa siya nagko-commercial sa ngayon, no? Sir, pero sir, soon, syempre may mga nagtatanong rin, di ba? Since na nag-champion si sir, di ba? Syempre, yung inquiries ba ng kung nagbebenta ba si sir, may posibilidad ba magbenta si Sir Crisel Game Farm? Ay yes, oo naman. Hindi naman namin sinasarado yung farm pa for commercial. Pero sa ngayon, hindi pa talaga dahil kailangan din muna naming maglaban. Tsaka may mas mapatunayan pa kami. Kumbaga pag dumating yung time po na magbebenta kayo, at least talagang proven lines po talaga, no? Sa ngayon kasi, baguhan pa lang tayo eh. Siyempre, sa totoo lang, marami pang, para sa mga buyer ng manok, mas marami pa silang option bago sa amin. Opo. 'Di ba? Marami ng mas mga kilala at mga sikat na breeder diyan. So mas deserve nila 'yon kaysa compare naman sa amin na nagsisimula pa lang sa pagbe-breeding. Kaya te-testing muna namin yung mga production namin, yung mga breeding namin. Kami muna. Si Sir talaga napaka-humble, no? Kasi sa mga hindi po nakakaalam mga idol, no, si Sir Crisel po ay talagang nag-word slasher, di ba? Lumalaban sa word mga slasher. gitnaan. So, isipin nyo, napaka-humble talaga ni Sir. Gaya niyan, champion sa baka sa bakal. So, plano ata ni Sir, i-back to back yung yung baka sa bakal. Actually, nung nag-podcast tayo sa 2MM Game Farm, tsaka kay Tay Erning, di ba? Okay, tayo Si Ernie. Tay Erning muntik na tumabla lang So, dalawa sana silang back-to-back champion. So, ayun, minsan yung mga dila natin nagiging nagdidilang anghel. Di ba? Baka malay mo, back-to-back champion to si Sir Crisel. Kagaya na sinabi niya, mamaya yung trophy nandito sa likod natin, hindi lang kita ata sa camera. Baka malay mo, kabilaan daw. Pero Sakto dyan, kasi ganito rin halos yung design Oo. Di ba? Balance. Maging kabilaan. Para maging balance Pangit naman kung doon lang yung mabigat dito, magaan Kaya kailangan balance. Balance dapat. Sir, by the way po, dito sa farm nyo, ano po ang mga bloodlines na mini-maintain nyo? More on sweaters kami, Mm-hmm. hatches, yellow-legged hatch. Yan. Yan. Meron, may mga mangilan-ngilan tayong claret. Tapos, sa off-colors naman, meron tayong mga dome, tsaka grays. Ayun. Meron din tayong mga kanawayon. Mga kanawayon. Nakita ko nga kanina, marami-raming kanawayon doon. Tsaka dati pala si Sir napakahilig nito sa mga sa mga baka, kabayo. May ostrich pa may nakita ko Ostrich. Oh, may trayo, Peking duck trayo. Oh. Tsaka ang dami. May mga magandang ibon. Anong tawag doon? Yung Pikak. Pikak. Oh. kambing. May kambing pa. Yung kambing nila, biro mo, pang-ulam lang. Tag 60,000. 160. 160? Oo. Grabe naman yun. Ulam lang. Pagka medyo na-board si Sir parang gusto ko ng papaitan. Pitas ka nga na Sir. Hindi ko rin malunok Hindi ko rin malunok yung pagka may nakakatay na ganun. Kumbaga kada higop mo, 50 pesos, 100 pesos, isang kutsara pa lang sa Sabaw pa lang, no? Oo. Actually, ito talaga, first impression ko dito kasi pagpasok ko, hindi ko ina-expect na meron talagang ganito kasi si Sir Chris talaga, hindi naman siya pala post kumbaga, hindi mo makikita yung farm niya, ganyan. Pero pagpasok mo, no? Grabe. Ang nakikita ko lang lagi yung court, yung nasa harapan. So pagpasok ko dito, nakakita ko, sabi ko parang may mga anuhan ng mga kabayo. Tapos eto nga yung Rancho, no? rancho, yung parang dating quadra, yung pala kinonvert niya na into breeding area. So, ibig sabihin, walang-wala talaga yung mga kambing, kabayo sa manok, no, Sir? Oo. Sila? Chapuer na sila ngayon. Kawawa naman. Kumbaga sa yung mga kambing, kabayo, baka, o kung ano-ano man, wala sinabi pagkahihilig mo talagang manok. Lahat aalisin. Pero mo Sir, milyon yung halaga ng mga yun, inalis mo para sa manok. Tama. Di ba? Hindi, million din halaga ng manok, Oo, sa bagay. Pero iba pa rin yung pagkahilig mo talaga yung na yun Tama. Tsaka napakaganda ng area na to.
Tsaka higit sa lahat, yung temperature nito, yung klima, tanghalin tapat ngayon, although mainit, pero yung hangin niya, malamig. Tama, oo. Diba? So, mamayang gabi daw, malamig-lamig dito. Parang Tagaytay, sir, no? Oo. Pag Hindi, madaling kaya nga- araw, talagang Kaya nga meron daw tayong pampainit. pampainit. Sarap yun, no? Ito. Cheers na muna tayo. Pampainit. Mamaya yan sa atin. Mamaya. Oo. Sir, matanong ko lang po, no? Ano po ba yung pinagkakaabalahan ni Sir Chris bukod sa pagmamanok at sa mga hilig natin dito sa farm? Oo. Yun, sa Manila, focus pa rin naman kami sa business. Hindi naman talaga ang itong farm na to yung source of income namin. So, meron naman tayong mga businesses sa Maynila. Kaya, once a week siguro kami nandito sa farm. Actually, si Sir napakabata pa, 43 years old. Pero yung mga na ano niya dito, kumbaga pang retirement na talaga to eh. Napaka-successful, no? Hindi lang successful si Sir sa business, sa pagmamanok, syempre sa love life pa, sa Sa family. pamilya pa. Oy, syempre! Shout out sa misis ko. Ayan. Mawala dito. Ma'am, shoutout po sa inyo ha. Salamat po sa pagpapatuloy po sa amin dito. Maraming salamat po, ma'am. Very supportive yan. Oo. Yan. Actually, pagka babalik pa naman tayo dito sa susunod. Yes, anytime, Baka kasama na si anytime. Ninong Art. Yan, Tsaka sir, bibihira talaga yung mga asawa na sumusuporta sa hilig ng asawa, di ba sir? No? Lalo na yung pagmamanok, medyo, syempre hindi natin kabisado, di ba? Ever since naman, yung my wife, kung ano naman yung mahiligan ko, sinusuportahan niya. Basta sa tama lang. Ay sir, mabalik pala tayo. Kanina may nakwento ka nung dito sa lote mo. Unti-unti mong sinisingitan ng manok. Pwede ba nating i-share yun, sir? Oo, Or yung mga medyo... ganong kwento. Paano dumami yung manok talaga dito? Oo, kasi ito naman, talagang nabili naming mag-asawa to at para lang talaga magkaroon ng rest house. Kaya nga nabanggit ko sa inyo kanina. Yung development ng farm, mas nauna yung mga structures para sa rest house, Apo. bahay, tapos yung mga barn, sa mga ibang hayop, kabayo, kambing, yung sheep, meron pa kami mga tupa, mga ibon, para lang talagang parang mini zoo kasi yun yung parang relaxing place para sa aming mag-asawa. Pero parang hindi kumpleto yung farm pagka wala kang naririnig na tumitila. Sabi ko nga sa inyo, nagkakwentuhan tayo kanina, marami naman akong manok dito. Yun yung mga heritage chicken, mga fancy chicken, na kung tumilaok parang tahol ng aso. Hindi maganda sa pandinig. panindinig. Kaya, ayun. Sabi ko nga, bumili ako ng TP, 10 piraso muna. Tapos, tinatanong ako ng misis ko, para saan yan? Magmamanok ka na naman? Sabi ko, hindi, pang tilaok ko lang. Ayun, tapos, mamaya, after a week, may dagdagan na naman yung TP. Ayun, sa hanggang unti-unti nang nawawala yung mga ibang hayop, yung mga panabong na manok na yun napapalit. Na-convert na. Oo. Kumbaga sir, nakwento mo kanina yung baka mo, ang dami, tapos nabibilang na lang. Dating hindi mabilang, ngayon nabibilang na lang. Dahil sa pagmamanok. Yung manok na dating nabibilang, ngayon hindi na mabilang. Oo, nagkapalit naman ngayon. So, iba talaga ang impluensya ng manok, no? Talagang habang tumatagal yung industriya talaga ng pagmamanok, lalong lumalaki ng lumalaki. Tsaka pasaya ng pasaya, di ba? Oo, marami kang makikilala talaga kapag magmamano ka. Pero sir, never kang kinontra ng wife mo. Hindi naman siya sa pagmamanok. Pero sabi ko nga, siguro matagal na rin naman ako nagmamanok. Pero in-stop namin yon dahil sabi nga ng wife ko, mag-focus muna kami sa business. Kaya talagang sabi ko nga, total stop talaga. Walang Talagang kahit literal. isang manok. Oo. Walang tilaok, sir. Wala, kahit tali lang, wala talaga akong naiwan nun. So, hindi na nakahimas ng manok ulit. Martolina ka pala. So, yun, nag-focus sa business. Tama naman yung naging decision ko kasi, yun, hindi ko alam na yung simpleng manukan ko lang dati, magiging ganito pala kalaki. Kung may mga mas inuna lang akong kailangan. Mga ilang taong kang tumigil, sir? Pagtigil sa pagmamanok, siguro sabihin natin mga 5 years, hindi lang.
Mga 8 years. Ganun. 8 years. Oo. So, sa loob ng 8 years, puro business. Puro business. Pero biruin mo, no, tumigil talaga si sir kasi kinakailangan para sa business. Tapos ngayon nagbabalik, mas handa na. Mas handa na. No? Oo. Kumbaga dati, pang support. may pang-suporta na. Yan sir, no? So nakaka-inspire yung kwento ni sir, no? So ano po ba yung ma-advise natin sa mga naging karanasan nyo rin po na pinatigil yung manok para sa pagpapaganda muna ng buhay, or ano po ba yung ma-advise nyo sa mga bayang sabongero na? Sa pagmamanok naman, ang may advice ko, tungkol sa pagmamanok, hindi pa ako ganun kabihasa, pero pag siguro, kung sa sitwasyon ng pagpili ng tamang desisyon, medyo may experience tayo. Kasi sabi nga natin, hindi kasi natin pwede ipilit yung hilig natin. Pero meron tayong nasa-sacrifice na bagay, di ba? Katulad ng halimbawa, pinipilit natin yung pagmamanok natin pero hindi pa naman natin kaya pang suporta sa mga pagkain, sa mga kailangan mong gastos. So, hindi ko siya pinush. So, kailangan ko muna siyang bitawan para mag-focus sa ibang bagay na makakapagpa-grow sa'yo, magbibigay sa'yo ng more successful stories, di ba? Oo. So, yun, pagka medyo, medyo kaya na, settled na, tapos medyo nakaipon na, kung kaya mong balikan at pwede mo naman balikan na wala ka namang masamang ginagawa, Apo. hindi naman nakaka-apekto sa negosyo nyo, bakit hindi? Try it again para baka sakaling maging iba yung kwento. Di ba? So kumbaga priority muna talaga ang hanap buhay para pagdating ng araw sir, yung hanap buhay yung susuporta sa hilig natin. Oo, tama. Napakaganda talaga ng story ni sir, no? So kahit ako personally na-inspired ako talaga sa kwento ni sir. Oo. Gusto kong maging isang Sir Chris. Oo. Yan. Hindi, tsaka syempre, kita ko nakaka-inspired. naman talaga yung facilities, yung area. Talagang hindi biro yung gastos. Kung ordinaryo lang yung hanap buhay mo, mahihirapan ka mag-sustain o baka pagpa-develop ng ganito. Oo. Kaya yung ginawa ni Sir Chris na, kaya yung sinasabi na ang pagmamanok nandyan lang. Kumbaga good choice yung Na kapag hindi kaya talagang sustain yung pangangailangan sa pagmamanok, lalo ka muna, pahinga ka muna. Tama. Tapos Syem- focus ka sa negosyo. Siyempre with the support ni ma'am po, no? Yung wife ni Sir. By the way, sir, ano nga po pangalan ni ma'am? Lizel. Ayun, si Ma'am Lizel. Ayun, Ma'am Lizel sobrang solid po ng suporta nyo kay Sir Chris. Kaya naging Crizel Ako Chris. Tapos Lizel. Tapos Okay. yun yung bunso namin. Oo. Yun yung bunso namin. Kaya naging Crizel. Ayun. Sir, ano po ba yung ma-advise nyo sa mga gustong pasukin tong industriya ng pagmamanok? Lalo na sa mga gusto pa lang pumasok, no? Yung mga beginners na gustong pasukin tong industriya natin. Yeah. Sa mga gusto naman pumasok sa pagmamanok na katulad kong baguhan, ako masasabi ko kasi pinasok ko siya, pinaghandaan ko muna. Pero syempre, ang pagmamanok naman, pagkahilig mo lang naman, pwede ka naman simpleng maging backyard, breeder, pwede mo namang pahimas-himas na lang, palaalaga ng manok. Hindi mo naman masasabing malakihang production agad na sa pagmamanok ang kailangan mo. Kami, bilang beginner, medyo talagang biglaan na parang malaking production, maramihan na sa breeding. Pero yun nga, sabi ko nga, bago ko naman to pinasok, pinaghandaan ko. Hindi ko ba siya pinangutang. Hindi ko sinugal yung pagpasok ko sa pag-breeding kasi alam ko hindi ko naman sure kung magiging successful ako dito. Kaya pinaghandaan ko ng maigi. So ano man ang mangyari, ano man ang kahinatnan ng pagmamanok ko, I'll make it sure na hindi maapektuhan yung negosyo ko, pamilya ko. Kaya I'm pretty safe na kaya ko na bago ko pinasok. Ayun. Tsaka sir, naalala ko pala may kwento ko kanina. Dati, nung nagsisimula pa lang talaga si sir, nung hindi pa siya masyadong successful,
Nagba-buy and sell ka pala ng manok, no, sir, no? Oo. Wow, magandang kwento yun, sir, Diba? Madiskarte Kwento mo nga, talaga eh, si sir. Madiskarte talaga. Yun, di ba? Pagmamanok din yun. Di ba? Ibig sabihin, hindi ko rin siya, pinasok ko rin yung mga ganong klaseng paraan na para sa pagmamanok. Naalala ko dati, nung time nasa bahay pa lang ako, hilig kasi talaga natin yung manok di ba? Gusto ko, may nahihimas-himas ako, may nakatali sa paligid ko. So, yun ang nasabi ko sa misis ko na, Labs, kikita tayo dito sa manok. Bibili ako ng manok, tapos ibibenta ko rin online. Di ba? Ang bilihan namin nun, yung Bukawi Farm, yung sa Bukawi Farm. Pero, yun nga, ano lang naman, tinry ko lang naman. Actually, hindi ko naman tinry para kumita ako. Tinry ko siya para meron akong ma-display sa bahay at meron akong Makarinig ng tilaok. sir. chat. Para masabi ko sa misis ko na may income sa manok, parang kikita tayo sa manok. Ayun. Pero sabi niya sa akin, binibili mo ng 1,000 tapos ibebenta mo ng 800. Sige nga, Pinakain mo pa. paano yung income dyan? Sabi niya, gano'n. Natatawa na lang ako. Kaya, ayun. Actually, hindi naman talaga yun. Hindi nagtagal yun. Kaya, doon namin na full stop talaga sa pagmamanok. Mag-focus sa ibang Kumbaga, binili mo na 1,000, pinakain mo pa. yun. Tapos bebenta mo 800. 800. parang lugun-lugun ka talaga. No? Pero kung isipin mo, masarap lang balikan yung mga kwento nung nakaraan. Oo, di yung ba? mga ganon. Pero yung present pa rin talaga yung parang pinakatitignan natin. Oo. So, di ba? Nakaka-inspired from game farm si sir. Ay, from backyard actually, sir, di ba? Backyard. From Oo. backyard, Dati. naging game farm. Ngayon, rancho. Ngayon, rancho, no? Oo. Tapos, success businessman. So, guys, kahit sino may inspired dun sa kwento na to. Di ba? Sir, by the way, may mga nagtatanong po kasi kung kasali daw po ba ulit kayo sa Bakal sa Bakal. Syempre. Ayan, no? Kak edition to. Medyo pinaghahandaan ko. Mamaya makikita niyo yung mga pang gagamitin natin doon. Ayan. Silip tayo mamaya. Oh, ayan, nasilipin nyo rin niya sa YouTube channel natin, Kanokma TV Game Farm. Kanokma TV lang pala sa YouTube. Kanokma TV. Siyempre, Kanokma TV. Bili ka ng Last Farms. So, na-delete kasi yung YouTube channel ko, sir, eh. Oo. So, syempre, ganun talaga. Pag may nawala, may darating na bago. Oo. Di ba? So, kagaya nga ni sir, wag lang tayo susuko sa buhay. Tuloy-tuloy lang sa pangarap. Kasi kahit nandito ako, na-inspired talaga ako kay sir. Na-inspired talaga. Idol talaga si sir. Ano lang. Nakachamba lang. Nakachamba lang. Lahat naman. Hindi, kasi Actually, kailangan, pinagsumikapan nyo rin naman talaga. Ito sir, ano bang susi sa pagiging successful? Kasi share. Medyo na starstruck kasi ako kay sir. Hindi kasi, di ba, kagaya natin, medyo bata pa tayo. Gusto natin talagang idolin yung mga success na businessman, di ba? So, syempre, kumbaga, tip of advice lang. Para sa akin, family first. Talagang i-ano natin yung family natin, i-priority natin. Then, the rest, yun na yung next. Ang lahat ng hilig mo, lahat ng luho mo, ano na lang yan eh, gawin mo na lang kung may sobra. Huwag mong ipilit, huwag mong i-push pagka hindi mo pa kaya. Ako, sabi ko nga sa inyo dati, kaya ko mag-alaga ng native na manok. Kasi yun lang yung kaya kong bilhin. Pero after nun, katay siya. Native eh. May pangulam na. May pangulam. May pangulam na. Pero pag naman, kaya mo naman ng maka-afford ng more than that, why not? Di ba? Basta sisiguraduhin mo lang na lahat ng bagay na ipapangutang mo, make it sure na may pinaglalaanan ka, may paglalaanan kang negosyo, ganun. Hindi para sa luho. Kumbaga sir, pagka nag-loan ka, yung mga loan. Pagka ganun, pagdating sa pangungutang, wag mong gagamitin para sa luho lang. Oo. Diba? Kumbaga, wag kang mangungutang ng pera kung ipapagawa mo lang ng bahay, yung mga ganon. O isusugal mo, yung mga ganon. Yung mga hindi naman importanteng bagay. Oo. Yan, so, Kumbaga,
negosyo pa rin. Oh, number 1, family first. Actually, magpapakasal na ako bukas. Kukunin ko ninong si sir. Sino bang pakakasalan mo? Ayun na yung ano. Sino? Ano pangalan? Ha? Ano pangalan? Jury chef. Kunin natin ninong si sir. Ay, oo. Ay, Lista na natin sir, ba? sa lahat ng supporters ng Canlas Brothers, ayan, naririnig nyo, Jury Chef yun yung pakakasalan. Tama, di ba? Kinikilig tuloy yung si Jury Chef. Piece of advice, di ba? Family first, tapos iwas tayo sa mga luho. Oo. So, yun yung mga magagandang sinabi ni sir na... Kasi ang luho, nandyan lang eh. Oh, yung luho nandiyan. Pagka sobra-sobra na. Tapos step by step, hindi mo pwedeng simulan ng mataas na, di ba sir? No? Kagaya nga ni sir, nag-start sa native lang. And then, ngayon, grabe. Hindi, sabi ni Sir, di ba, native. Oh, katay. Alaga, katay. May iika-ikang doon, pabo. Oo. May naka-line up na. May naka-line up na. Kasi dapat kung ako manok, nandyan yung amo ko, may nararamdaman ako, kailangan. Papasiklab ka, medyo Papasiklab, magilas-gilas yung lakad mo. magilas-gilas. Kaso gaganon-ganon eh. Nakita namin kanina, iika-ika. Naka-line up. Naka-line up na sa ano yun, pagka nag-champion. Naka-line up sa BSB. Pag alas ng bakal sa bakal, yun daw yung kakatay. Di ba? Kailangan umistraight siya tumayo pagka balik ng Oo. February 29. Ay, hindi. March 1 na. March 1. Siyempre, 29, puyat. Pagdating ng March 1, siyempre celebration, champion Kailangan. Kunyari, Oo. champion. Oo. Silipid. Asan na yung ika-ika dyan? Pag nakitang maayos na yung tindig, wag na yan. Doon Keep. tayo sa bibe. Pero yung advice naman natin, ano yun based lang naman sa experience natin. Oo. Hindi naman natin sinasabi lahat, alam naman natin, hindi pare-pareho ang tao. Diba? May kanya-kanyang way of, way of living, diskarte sa buhay. Pero based lang naman yun sa atin. Kasi sasabihin nila, like for example, yung bahay, hindi dapat ipangutang, yung mga ganun ba? Ano lang naman, magtiyaga ka lang kung ano yung meron ka. Kasi ako talaga to be honest, natuto kaming magrenta ng bahay na nasabi ko nga sa inyo dati sa Montalban. Ang una diyan nagrent lang ako. Magkano ang renta ko sa isang bahay? 2.5. No, di ba? Doon muna ako, nagtiyaga ako kasi yun yung kaya ng income ko ng time na yun. So the rest ano lang muna. Puro plano lang. Kasi ako priority ko sa kwentuhan lang natin priority ko yung kung ano yung necessity, 'di ba? Hindi ako napuputulan ng kuryente. Hindi ako napuputulan ng tubig. Kasi every time nasasahod ako, yung budget naka-allocate talaga diyan. Hindi ko yung pangbili ng kuryente isusugal ko, pupunta ako ng sabungan para isugal ko. 'Di ba? Ay pangbili ko sa kuryente. Hindi ko ginagawa 'yon. Kung ano yung magiging sobra ko sa pera ko, yun lang yung ipambibili ko. Natira ko pambili lang ng fishball. Di fishball lang ang bibiling ko. Hindi ako bibili ng siopaw. Oo, di ba? Kasi fishball lang yung natira ko Pambili lang yun lang ang kaya Yan yung ginagawa ko. Kumbaga, pagkasahin at sinupin kung ano yung meron ka ngayon. Oo. Tama yun. Priority. Napakagandang yun. Priority talaga. Oo. Galing. Na-inspire Tsaka talaga ako. Sa mga, siyempre maraming viewers, siguro sabihin natin mga 80% ng mga viewers natin, hanggang ngayon na Hindi pa nila alam. Nagsusumikap, hindi pa rin nila alam kung ano yung pinaka-goal kakalagyan nila sa nila, buhay. di ba? So at least, ito, yung mga ganitong klase ng mga kwento, May gabay. may gabay. So, Kasi ako, 33 years old na rin ako si Sir, 43. 10 taon lang ang tanda. So, siyempre ako, at least ngayon, may goal ako na kailangan, pagdating ko ng 43 years old, at least may konting ganito na rin ako kahit papaano. tama. Sana po. Tsaka sir, ay sa mga viewers natin, take note lang, hindi lahat ng sinasabi ni sir possible maging applicable sa kanila. Kagaya nga ng sinabi ni sir na iba-iba yung kapalaran ng tao. Di ba, sir? Tama. Base lang naman sa experience ko yun. Kasi, inaano ko lang naman, pinapaliwanag ko kung ano yung nadaanan ko. So, hindi naman pare-pareho na, di ba, iba nga, puro tiyaga, sipag. Pero, halos magre-retire na sila, andun pa rin sila sa hirap at tiyaga, wala pa yung ginhawa. Di ba?
So, hindi natin masasabi eh. Kaya, yun, dapat talaga, unang-una rin, may gabay ng Diyos, Panginoon. Ah. Kasi lahat naman na nangyayari sa atin, sa buhay natin, eh, lahat yan, ginusto ng Diyos eh. Oo. Kumbaga, kailangan lagi, may ano pa rin, gabay pa rin sa itaas. God first, no? Oh, God first. Si Yorme yan, Tama. Oo. So, yun. Ayun yung mga, isa sa mga kailangan nating tandaan, yung mga ganitong klase ng advices. Kasi, syempre, minsan lang magbibigay ng ng istorya yung isang taong successful. Kumbaga, wag mong pakakawalan. Oo, tama. Hindi naman sinasabing lahat makukuha mo at least mga 30-40%. Kumbaga, di ba, may na-inspired, di ba? Oo. Tsaka, malay natin maging tayo si Sir, di ba? Oo. Pagdating ng araw. Oh, baka malay mo after mga 10 years, di ba? I-invite ulit natin tayo ulit, pupunta ulit tayo dito. Oo. Oh, di ba? Okay, tayo naman na mag-invite kay Sir Chris, Oo, tama. di ba? Ako, ano lang, makwento naman ako, kapag ano, pero, yung off-cam, parang, di ba, ganun lang ako pagka halimbawa nagkakakwentuhan tayo, magkakasama tayo, nag-share ako ng mga experience ko, pero, mas gusto ko lang kasing lagi akong behind the camera. Oo. Ngayon lang, kasi gusto ko rin namang, ma-inspired yung iba, para kahit papano, eto yung makita rin nila kung anong nagiging resulta ng mga pinaghihirapan natin. Mm. So, hindi ko naman sinasabing na ganito lahat ng kahihinatnan natin, na dapat sundin nyo kung ano yung mga ginawa ko. Mm. Kanya-kanyang lang rin yan. So, kung merong ibang masaya para sa atin, salamat. Pero kung meron naman ibang hindi para sa atin, bahala na kayo sa buhay niyo. Basta, ito ang resulta. Oo. Oh, Ito ang resulta. Kasi kahit ako, kita-kita ko resulta eh. Actually, sabi nga ni Joris ganun na lang daw pagawa ni Billy sa farm, yung parang tower na may Windmill. Yung windmill. Baka mamaya, windmill lang papagawa ko, wala na yung mga manok. Tinanong ni Billy, Sir, magkano ba paggawa niyan? 380,000. Wag na pala. Pass na lang muna. Iigim Wind na na lang lang, ako. wind. Mag-iigim na lang muna ako. Magbomba ka na lang muna ng tubig. 30 plus na. So, Yan sir, no? So maraming salamat sir. At alam po namin na marami pang may inspired sa mga susunod na kwento natin. No? Ayan na, sa lahat po ng supporters ng Canlas Brothers, Bakal sa Bakal, suportahan po natin ang entry ng Crisil Game Farm. At sigurado ko na talagang pinagandaan po nila ngayon yung itong paparating na Bakal sa Bakal kasi Yan. kak edition na. Edition na, mga pangmatindihan na. Oo, lahat ng mga kumbaga, matatanda, magugulang, Dito nandyan na. na ilalabas yung mga pangmalakasan mo talaga. Oo, na yung mga elementary high school na. yung mga kulang na lang magsalita. Nautusan. So ayan po konting tips. Isa po ito sa mga abangan nyo at baka malay nyo maging ulit to. Back-to-back champion. oo. Diba? Diba? Masarap kasi sa feeling yung di ba? Pag back-to-back champion. Ay, by the way, pakita pala muna natin yung trophy. Flash na lang natin, flash na lang. Pa-flash na lang. Pa-flash Ayan na yung lang trophy ni natin. Sir. Ayan. Kita nyo Ayan. Ayan. So, Sir, baka meron ka pa pong gustong i-shoutout, gustong pasalamatan or i-promote. Mga Facebook page, contact number kung paano po namin kayo makokontak or yung mga gustong kumontak sa Crisil Game Farm. ayun. Bali, i-follow nyo lang yung Crisil GF. Yun yung yun yung Facebook account ko. Ako rin ang humahawak nun. Makikita nyo doon kung usually puro dito lang naman sa farm yung pinopost doon. Tapos ayun, pagdating naman sa tips, inaamin ko sa mga iba dyan, pare-pareho lang tayong baguhan pagdating sa larangan ng pagmamanok. More on naniniwala pa tayo o kumukuha pa tayo ng mga ideas sa ibang mas nakakatanda sa atin. Sabi nga, di ba, iba nga expert na sinasabi, continuous learning lang Apo. para sa mga gustong sumubok sa pagmamanok. Ako, malayo pa, nagsisimula pa lang ako. Lahat pa lang, pagdating sa pagmamanok, lahat pa lang pinapangarap ko. Puro pangarap pa lang rin muna sa ngayon pagdating sa pagmamanok. Ayan, napaka-humble talaga ng ating defending champion. Defending champion. Kaya Napaka-humble. sabi nga nila, no, kahit yung mga matatagal na sa industriya, nag-aaral pa rin, no.
Kaya yung mga tumitigil dyan sa pag-aaral, yun na yung katapusan ng karir nila. Sabi rin ng mga Eksperto. eksperto. Kaya continuous learning lang mga idol. So, kagaya ni Sir, napaka-humble. Tsaka, syempre, na-inspired talaga ako. Hindi ako makamove on, na-starstruck talaga ako eh. Yan. O yan po, sa lahat po ng mga nanonood sa podcast namin na to, magkita-kita po tayo sa nalalapit na Bakal sa Bakal 4, Bahay Katay, February 28, 5 event po yan sa Santa Monica Cockpit Arena. Yan. Friday. Kaya Friday, yung ibang gustong maganda umabsent na kayo. Kumbaga, absent kayo para meron kayong long weekend. Magkita-kita na tayo sa Santa Monica. Tsaka walang bayad yung entrance fee. Oh, walang bayad yung entrance. Tsaka agahan nyo kasi siguradong punong-puno po yan. Yan. Ayan po, So, 1 million guaranteed. plus ADB. Tapos meron tayong Honda brand new brand new na Honda ADB 160. Fastest kill yan sa last fight. So, 5 manok, di ba? So, kung 4 lang yung nalaban sa'yo, kung puro 0 ka, at yung last fight mo ay pinakamabilis, ikaw ang mananalo ng Honda ADB. Ayan. Lahat ng last fight. Lahat ng last fight. Daig mo pa yung nag-first runner-up. Daig mo pa yung nag-first Kasi first runner-up, marami-rami kayo eh. Pangarapin mo na lang yung ADB. Oh, so lahat talaga ng mga nag-entry may chance. Basta malaban yung last fight nila. Di ba? O yan po, sa lahat po ng mga sumusuporta at nanonood po sa Canlas Brothers at sa suportahan din po natin syempre si Sir Crisil Game Farm. Yan. Kayo, Ayan, yan si Madam. Shoutout sa wife ko na pinayagan ako ngayon pumunta ng farm kahit wala siya. Ayun. outro. Sir, congratulations po ulit. No? At maraming salamat po sa pagpapa-unlock. At syempre, napakasarap po ng drinks niya. Sobrang solid na ito. Anong drinks to? Galing kay galing kay Miss Kiray. Yan. Mga product ni Miss Kiray. Celis. Yan. Thank you po, Miss Kiray. Sarap. So, yun lang mga idol. Maraming salamat po. At ingat